Ano ba yung nakababahalang magiging epekto nito dyan sa kalikasan natin, maging sa komunidad, kung matutuloy itong more than 25,000 hectare project ng RWEC? Well, masisira po talaga kasi renewable energy kailangan po natin 'yan. Pero para makatayo ka ng turbina, una gagawa ka ng road network. So imagine niyo po yung protected areas na 'yan, gagawa ng comprehensive road network, around 200 hectares ang masisira ng kagubatan. So unang-una po 'yan, yung terrestrial po natin na habitat ng mga hayop at halaman masisira, at sa mga nakita po natin 'no, sa mga ibang lugar kung saan nagkaroon ng wind construction, nasisira din po yung daluyan ng tubig. So, yung ibang communities na dati pumayag sa wind energy ay nagsisisi na ngayon dahil 2-3 months na daw na malabo yung tubig nila, wala na silang inumin o paligo, o kaya yung turismo nila naapektuhan. So, malaki pong impact nito aside from deforestation, habitat destruction, waterways, and of course sa Masungi, very sensitive po yung karst ecosystem natin, mga limestone caves, kuweba. Malaking question mark din po kung paano nila talaga maitatayo itong ating dambuhalang mga wind turbines. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.